politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigiting pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. Ako po si Ka Eric at magiging kasama natin si Ma'am Lorraine Maribadoy sa kompletong isang linggong paglilingkod dito sa Pilipinas nating mahal. At makakasama din po natin ang isang abogadong tagapagtanggol ng mamamayan at tagapagtanggol ng interes ng sambayan ng Pilipino, si Attorney Marlon Bosantog. Ma'am Lorraine, welcome sa programang Pilipinas nating mahal on a Friday episode. Good morning, Eric. Good morning, Attorney Bosantog. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat at nakabuo na naman tayo ng isang linggo. Tapusin natin itong isang linggo, magpahinga tayo ng konti at tuloy-tuloy ang paglaban natin sa ating bansa. Ayun, thank you, Ma'am Lorraine. Attorney Bosantog, maraming salamat at ikaw po'y kabahagi ngayon ng isang mainit na talakayan kasi maya-maya lang makakasama natin ang man of the hour, si Ginoong Jojo Morales sa kanyang mga revelations pertaining sa pag-expose ng mga nangyayaring mga kabulukan at iskandalo involving the office of the President at yan ay pag-uusapan natin. Attorney Bosantog, bago ang lahat, ang iyo pong pagbati at pakikipagkaisa sa Pilipinas nating mahal. Yes, magandang umaga ka Eric and Ma'am Lorraine. And then, naimbag nga agsapat tayo amin, kada kita agdangdangag agbuibuya ita Northern Luzon and the rest of the Philippines. Magandang umaga po Pilipinas nating mahal. Ayun. Mga kababayan, si Attorney Bosantog po ay palagian po ninyong makakasama dito at least sa isang linggo ay may oportunidad natin makapanayam natin siya, Ma'am Lorraine, sapagkat siya po ay hindi lamang magiging advocate champion para sa pagtatanggol at pagsusulong sa kabutihan at karapatan ng mga katutubong pamayanan at mga tribo sa ating bansa, kung hindi lalo na po sa pagtatanggol ng interes ng mamamayan sa kapayapaan at mga demokratikong karapatan. Attorney Marlon, maya-maya lang ay makakasama natin o matutunghayan natin, Ma'am Lorraine, ang ulat tungkol dito sa pilit na paggamit nitong balita na tatabunan ang mga mahahalagang issue kagaya ng pagsambulat ng iskandalo laban sa Pangulo ng Bansa na na-reveal sa Senado by ex-PDEA Investigator and Intelligence Officer Jojo Morales. At ngayon, ang lahat ng blackout operation sa media, mainstream media, ay ginamit ng administrasyong ito, sino pa naman ba ang magamit niyan. Ngunit, itong mga pangyayaring ito ay kailangan mabigyan din ng pansin dito sa Pilipinas nating mahal, itong mga drama-dramahan at victim effect na ginagawa ng ating mga ilang Coast Guard operatives upang magkaroon ng agenda na ang headline ay mapunta sa girian ng China at Pilipinas. Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, tunghayan natin ito para makapagbigay tayo ng ating kuro-kuro at pananaw. Ako ipagtatapat niya rito sa kapulungang ito. Kung nagkausap ng ating balita tungkol dito sa latest water cannon operations, no, na kailangan mailinaw sa mamamayan na hindi po tayo nagtatanggol ng China. Hindi rin tayo basta-basta na nagkukondina ng Amerika kung hindi kailangang mailagay ng maayos ang tamang pagtingin at ang tamang paninindigan ng pamahalaan sa ganito kasensitibo na mga usapin. Ma'am Lorraine and Attorney Marlon, ito na, ready na ang ating pagpapakita ng ganitong ulat balita na tatalakayin natin. Hindi inaalis ni Professor Ana Malindugoy, isang geopolitical analyst, ang posibilidad na ang huling water cannoning incident sa South China Sea ay ginagawa na namang isang malaking issue para matabunan ang naging investigasyon ng Senado ukol sa PDEA leaks. Pero ayon kay Malindugoy, sa kabila ng paglabas ng issue na ito, ay mas lumulutang pa rin sa social media ang usapin ng PDEA leaks kung saan sangkot ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Pwedeng maging coincidence yan, pwede rin dyan talagang stage. Dalawa yan ang possibility. Kasi parang ang timing, no? Ang timing kasi dyan is parang mag-iisip ka, bakit ganon? Kasi kung coincidence yan, okay, fine. Pero kung hindi, ang tanong kasi dyan, ano ba ang purpose to cover, parang matabunan ng issue ng PDEA leaks na ang nasasangkot ay ang ating Pangulong BBM.
So may ganon siguro na perception ng ibang mga tao. Pero ang tanong kasi, hindi naman natabunan ang PDL-Leaks eh. Actually, to be very frank, nung tinitignan ko ang social media at ibang platform, may mga nag-discuss about yung water cannon na nangyari sa Ayungin Shoal ng Chinese Coast Guard against our vessels, pero ang lumulutang talaga sa social media sa pag-observe, observation ko lang, is yung PDL-Leaks talaga. Yun talagang pinag-uusapan ngayon. Ayon kay Professor Ana, inaantay rin ng mga Pilipino abroad ang tunay na kasagutan sa isyong ito dahil nakukulangan sila sa ginanap na hearing sa Senado kamakailan. I think ang mga tao, kahit na yung mga nasa ibang bansa, are there waiting for the next hearing. Kung ano ba talaga. Kasi nga, totoo din, nakulangan din kasi ang mga nanood nung hearing ni Senator Bato sa first hearing niya. Parang there are a lot of things to be asked and there are a lot of things to be, yung parang i-ano mo talaga, ibidiinan mo ng tanong at para lumabas talaga yung totoo na hindi nagawa ni Senator Bato. Bilang isa sa mga gustong makaalam ng katotohanan, umaasaan niya ang taong bayan na mas mapaghahandaan na ni Senator Bato ang susunod na Senate hearing patungkol sa PDL-Leaks sa darating na 7 ng Mayo. Which is siguro sa susunod na hearing, feeling ko naman, mapapaghandaan ni Senator Bato at maa-ask niya yung right questions. Kasi sa mga investigation kasi, what is important really is to ask the right questions, especially dun sa mga resource speaker or resource person mo. Hindi masyado atang pagtuunan ng pansin ni Senator Bato na talagang, ask isa-isa yung mga nandun. So we're looking, even I'm looking forward talaga sa next hearing na matignan natin kung ano ba talaga ang totoo dito. Kasi ako naniniwala na yung document na presented Mr. Jonathan Morales is not an AI generated. Kasi nakita ko na yan sa social media at saka sa blog ni Maharlika. At kung titignan mo, mayroon siya doon yung puncher, yung parang kinuha ka sa isang folder na nakalagay ka, na may punch yung paper. Tapos usually pinafile kasi yan with yung fastener, na kapag isinerok mo siya, makikita doon na naka-fastener siya. Alam mo yun, nakita doon, yung palang makikita mo na hindi siya AI generated. Kasi kung AI generated siya, walang ganon. Mga kababayan, malinaw po na ginagamit palagi na narrative itong bullying ng China, yung girian sa China, sa South China Sea, na sinasadya talaga natin na ipakita na kinakawawa at tayo inaalipusta ng China sa ating sariling teritoryo. Kaya itong headline for the last 1 week, blackout itong skandalusong revelations ng ex-PDEA agent sa PDL-Leaks that alleges and reveals information regarding sa involvement sa drug abuse and drug addiction ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney Bosantog, sir, anong tamang pagtingin at tindig dapat ng ating pamahalaan sa ganitong usapin ng hindi natatapos na giri-girian dyan sa South China Sea? Unang-una, gusto ko lang magbigay ng paghanga sa courage ng mga tao sa loob ng barko na nagkaroon ng resupply kasi alam natin sumusunod sila sa utos ng nakakataas. No? And for the people on the ground who are caught between policies, we commend your courage kasi as a Filipino, of course, we must see to it that no inch of our territory will be given to any foreign power. Tama. And we say this not because we are anti-China, but we see this as a Filipino. So kami po ay humahangas yung sa mga tao on the ground, sa mga nagre-resupply, ginagawa yung mga trabaho nila. As a Filipino, we commend you. But bakit nila ginawa sa time na may mga this of course is legitimate questions ang mga ito kasi tatanungin ng taong bayan bakit pinipilit na magkaroon ng resupply mission on the time na nagkakaroon ng PDL-Leaks, which is very significant kasi it's a matter of national security naman to, no? Tama. Pero sa akin is people will discern what is important. And I think that the issue of the West Philippine Sea has been ongoing for the last 50 years. Yes. Even during the time of the first President Marcos, no, when we took over Calayan Islands. It's gonna be happening for the next few decades. So that's a continuous issue, no. What's really important, I think, for the people right now is the truth or the falsity of the information as contained in the PDL-Leaks, because that involves the president
of the Philippines. Ang sa ano lang naman West Philippines is a matter of foreign policy. It changes during the time of Aquino administration. It was different from the time of President Duterte. Now they are following a different strategy. So it's just a matter of who's in power. No. So the architect, the architect for foreign policy remains to be the president. If that's the policy na gusto niyang tulayin, then he must explain to the Filipino people the rationale behind so that we can also get behind him. And yan ay pananagutan niya. Kung Yes. ano man ang kanyang ititake na landas sa pakikipag-ugnayan sa China o iba pang bansa na may repercussion sa buong mamamayan at sa sambayan ng Pilipino, sabi ni Atty. Bosantog, mandato niya yon sa batas. Pero sagutin niya rin yan sa taong bayan. Kasi para sa akin is that if the president would like us, the Filipino people, get behind his foreign policy, then we must understand kung anong ginagawa natin. Bakit natin sinusubo ang ating maliit na sasakyang pangdagat to be subjected to water cannon? Because I think naman, in simplest form, alam natin na mangyayari yun. Yes. Alam natin na magkakaroon ng water cannon incident as it happened in the past. Alam naman, pagdadaan tayo dyan, this will be the same actions to be taken by China as dictated by their own foreign policy. So we know this issue. So bakit natin siya tinutuloy-tuloy? O so nagkaroon ng water cannon incident. What is the next step of this country? Patawag mo yung envoy. After that, what comes after? So that we will understand where the foreign policy is coming from, so that we will also be behind, if there is a rationale behind ng But at the same time, I also think that it is of utmost importance to make our countrymen aware that this incident that's been going on for 50 years, like you said, no, is being blown up, and that there are forces that are manipulating the public to agitate us, no, to feel that we need to fight, we need to go to war, and basically, no, it's been going on for 50 plus years, like you said, no. So the solutions to this are, well, quite simple. You can just really water cannon them as well, no? Because that's a very, actually, ang natutunan ko dito, yung pag sa sovereignty claims pala, dapat very peaceful yung display mo ng ano mo, ng sovereignty mo, yung pag may territorial dispute. So, yung water cannon, that's allowed, no? That's allowed. So, why don't we do that, di ba? Why don't we do something like that? Yes, water cannon as well, and then we just go back to diplomatic channel of negotiations. Channels, yeah, you just, yung sinasabi ng China na ginagawa naman natin, ano, you just concentrate on joint development and you just shelve first that ano, no, that yung mga usapin na ganyan na napakainit, no. And as as Attorney Bosantog said, and like you said as well, no, nakakaduda bakit ito pinapalaki at this point. And we're getting to that point of something that is of utmost importance to our national to the nation, no. And this is the PIDEA leaks, no? Ma'am Lorraine, that's not even coming out in mainstream media. Attorney Bosantog, we will address the elephant in the room. Number one, tayo ba ay nagkukondina dito sa pangbubomba ng tubig paulit-ulit ng China sa resupply line papunta sa Ayungin Shoal at sa ruta ng ating mga civilian vessels? Ako personally, ang tindig ko, yes. Kinukondina natin ang hostile acts of China, but those are not acts of war. Malinaw tayo dapat dyan. Water cannon. Water cannon is not an act of war. And we can also do the same against them. Which is part of maritime interaction in a disputed area. Allowed yan sa international maritime maneuvers. Hindi yan considered act of war. Klaro tayo doon. So, ang pagbubomba ng water cannon ng China sa supply line na ginagamit ng ating Coast Guard at civilian vessels sa area na ito, yan ba ay dapat ikondina? Yes. Pero kasabay ng pagkondina, hindi natin dapat igamit or gamitin ito na kapital for propaganda para palabasin na dapat digmaan at militaristang approach ang ating pupuntahan. Sapagkat pwede tayong gumamit ng water cannon, commensurate force to water cannon na ginagawa sa atin, kasabay ng binanggit ni Atty. Bosantog na opening and continuing the diplomatic line of negotiations and pag-uusap ng mapayapa. Eric Pasingeta, kasi yung pareho naman kasi may sovereignty claims, di ba? Pareho may sovereignty claims. So, nagigirian tayo dyan. So, ito, win-water cannon tayo. Mag-water cannon tayo, it's actually a brilliant tactic. Kasi, nagigirian tayo, akin to, pero hindi tayo nagsasakitan, di ba? Exactly. So, peace. No? At hindi diba? tayo pumupunta, ma'am, papunta sa digmaan at military na approach. Attorney But we're Bosantog, not giving an inch of Philippine territory. yes, yung claim natin dyan ay claim din ng Vietnam.
claim din ng Malaysia, claim din ng China. So hindi lang tayo nagkiklaim, claim din ng Brunei. Taiwan. Taiwan, nagkiklaim din dyan ang Indonesia. So 7 o 8 o 6 na bansa ang nagkiklaim sa napakalawak na area na yan. So bakit between China, US, and Philippines lang ito? Ang punto natin, walang karapatan ang China na gumamit ng hostile acts. So kung gamitan tayo ng hostile acts, which is not yet an act of war, ang posisyon namin ay, ang posisyon ko, gumamit tayo ng karampatang puwersa ng tubig din. Samantalang bukas pa rin ang channel of diplomatic and peaceful negotiation na nag-uusap hindi para makipagdigma kaagad. Attorney Marlon. As neighbors, as country neighbors, with a lot of boundaries that we shared, in issues that we shared, sovereignty claims is just one of them. Boundary claims is just one of them. We have also agriculture, we have economic, we have trades, we have foreign. So on this particular issue of the water cannon, we can categorically condemn, without reservation, the acts of China. But doesn't mean that we should stop talking about trade, agriculture, kasi kawawa naman yung mga banana growers natin, yung mga manufacturers natin, yung mga sa mining natin kung saan tayo nagsusupply. There's a lot of points of discussion or discourse that we can talk about. India is just one of them. But for this particular issue, there is no qualification that we condemn the acts of China against our Philippine Coast Guard. Klaro. You know what, May tindig kami nila dito sa Pilipinas nating mahala. Hindi po excuse mama, Attorney Marlon, hindi po natin binibitawan ang claim. Basta dumaan tayo sa international process, international mga batas, at mga acceptable, mutually and internationally kinikilala na proseso ng paggigiit ng claims, not war. Klaro tayo dyan. Hindi po natin pinapanigan ang China o kinukonsente ang pangbubomba ng tubig. Kailangan natin maglagay din ng water cannons dyan at ng mga karampatang or commensurate acts na ginagawa nila sa atin. Pero sabi ni Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, hindi sarado ang other aspects of negotiations and diplomatic channels, trade, agriculture, and other positive and productive engagement na dapat nating gawin. So wag po ninyong sabihin na kami ay pro-China at anti-US lamang dahil hindi namin kinokondina ito. Ma'am Lorraine, go ahead. I really believe that peace is really war is an ultimate failure of the human race. Pag hindi niyo na kayang mag-usap, it's like having kids na nag-aaway sa bahay. Do you want them to come into blows? Of course not, diba? So you find a way all the time. So these sovereign disputes are dead ends. They'll keep going on and on and on, and they're really dead ends. So you'll have to find a way to still get along and beneficial yung relationship ninyo. And of course, certainly war is not the answer to this. Klaro. Next week, pupunta natin yan sapagkat ito pa. May panawagan ang dating kaalyado at naging bahagi po ng pamumuno ng Duterte government ni Pangulong Duterte, si former Congressman Jing Paras, tungkol po sa parabagang sa mga mahalagang usapin ng bansa na iiwan na lang ang former president. At ang iilan na lang nakikita mo na naninindigan ng matapang at matatag para pumuna sa kalabisan at abuso na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pakinggan natin itong sentimento na ito. I can only borrow one word for them. Mga traidor. Kasi itong mga taong ito, sobrang nakinabang. Mga sekretary, mga high officials from the legislative department, mga officials from the executive department, at itong mga elective officials, lalo na sa Senado, sa House, marami dyan hindi man electable as to their position. Pero dahil nung midterm election na si Duterte had his highest performance and trust rating, he was able to carry. Kaya nga yung 8 diretso ng Dilawan ay 0. Pero itong mga nanalo ay mukhang tumatraidor sa Pangulo. Alam mo, napakabait ni Duterte. Hindi niya pinapakialaman sila. Konsensya na lang nila. Mayroon diyang senador
na hindi man manalo-nalo yan sa Dilawan. Ha? In-out pa nga ng Dilawan dyan dahil nagdala ng mga dancer doon sa isang stage. Pero nung tumalon kay Digong at binagbigyan, saka lang nanalo. Pero nasaan itong tao na ito? Ha? Nagpakita ba? Sumama ba kay Bato para imbestigahan itong tungkol sa droga? Wala. Saan yung mga nakinabang na hindi man mananalo bilang dahil kaya nga nagtampo yung butihing speaker na si Martin Romualdez. Kasi siya dapat ang manalo noong pagka-speaker noong panahon ni Digong. Pero he has the numbers, pero pinagbigyan itong mga iba. Ha? Pinapanalo, wala man lang numero. Pero nasaan sila ngayon? Nagpakita ba na they are for the president? Former president? Wala. So, pero sa kabaitan ni Duterte, he never made a single word against these people. So, konsyensya na lang ninyo. Ha? Alam namin, kaming naiwan na loyal kay President Duterte, alam namin kung gaano kayo nakinabang sa administrasyon niya. Pero ngayon, hindi lamang umalis kayo sa kanya, baka karamihan sa inyo, baka trumaydor na kayo sa kanya at iniwan nyo si Pangulong Duterte sa ere. Kaya, nakakawawa si Pangulo. Pero, alam mo, ang Diyos will always be there. Tsaka, gising ng taong bayan, sir eh. At gising na, Ang taong bayan ngayon. Kilala na yung mga nakikinabang na mga traidor. Kung tumakbo man mga senador yan, kung sino man yan sila, tumakbo mga congressmen, pag natuloy itong grupo na sasaklolo at tumutulong kay PRRD in the 2025 election, I'm sure marami dyan ang malalaglag sa kanilang pwesto. Yun lang po ang masasabi ko. Nakakalungkot, nakaka-bring down na mayroon palang mga ganong mga tao na sobrang nakinabang nung panahon ni Digong, pero sobra namang dumidistansya ngayon. At pinipili nila na manatili sa pwesto and still make money even if they made so much money already during the time of Duterte. Ayun. Ito yata yung tinutumbok ni former Congressman Jing Paras, Attorney Marlon Ma'am Lorraine, na uri ng mga politiko na ang kanilang mantra ay, in politics, there are no permanent friends or enemies, only permanent interests. Pero hindi yan pwede kay Digong. Kay Digong dapat pag nasa grupo at organisasyon ka at sa politika ng public service, dapat may prinsipyo kang malinaw. Hindi ka balimbing o hindi ka butterfly dahil lamang for convenience, for funds, and for access to power and authority. Ma'am Lorraine. May sinabi kasi si Jing, no, na kawawa si PRRD. I disagree, no. Although, no, to be very clear, si Congressman Jing Paras said things and spoke of things that I didn't allow myself to think or even feel, because it hurt too much to see how those who used to be there with the president turned their backs on him, no? But that's politics, no? But really, he really spoke for a lot of us, no? But having said that, hindi kawawa si PRRD kasi he's a veteran politician, no? And he understands. He doesn't take it personally. Although I'm pretty sure na nasaktan din siya. But I want to say, he has the people with him to this day. No? Yun ang to mahalaga. this day, yun ang mahalaga. At yung kasi ako ever since bumaba si PRRD in office, I make it a point to go to him once a month or twice a month, thrice a month, whatever, no, basta on a regular basis para alam niya, no, gusto ko talaga alam niya at saka worthy siya. It's not just kasi he still continues to fight for the people, no. So but there's so many things that that Jing said na this kind of politics is just so rotten and it's gutter na
nagtatraidor na, no, na kasi si PRRD naman, hindi naman niya, wala naman siyang dinidemand, wala siyang hinihingi. Hinihingi lang niya na lumaban tayo para sa bayan. Pag sinasalig na yung konstitusyon, doon ka naman, di ba? Humarap ka naman dyan. Pero hindi niya ugali ang manumbat. Hindi siya talaga gano'n. He doesn't take it personally, no? He doesn't take it personally. Which brings me to question kay Atty. Marlon Busanto. Kasi ang konteksto ng pagpapahayag ng sentimiento sa loobin ni Atty. Jing Paras ay dahil mag-isa na iniwan sa ere si Senator Bato de la Rosa sa napakahalagang Senate investigation that require the support of other senators na nakinabang sa endorsement at influence, political influence ni Rodrigo Duterte during that time na sila ay nangangampanya at humihingi ng tulong niya. I think yun ang konteksto ng take-off niya, including ang malalaking issue na inarap at pinamunuan ni Pangulong Duterte on the issue na kinu-question ang abuso na nangyayari sa ilalim ng gobyernong Marcos. Atty. Busantog, would you like to react doon sa sentimiento na yun? You cannot expect a principled stand from people without principle. Yes. You cannot expect courage to look at national issues from people who are without courage. Yes. Tama. Kaya pag sinasabihan natin na bakit wala sila, wala talaga. Kasi wala naman talaga silang prinsipyo. Di mo mapipigayon. Yeah. Claro. Madaling sabihin nila na my loyalty is for my country at hindi kay PRRD. But so much, so much. Hirap talagang hindi magsalita pala ng sa national bawal. Hindi naman, vlog naman to, so pwede naman So much BS. So much bullshit talaga. Kasi para tayong mga bata na nag-uusap dito. Kung ayaw mo. But for me kasi, the fact that there is a barren number of senators during the hearing ng PDLX, Claro. would show how important this issue to you and how important this issue to the country. You think that this issue is not important enough for you to deign your presence, to condescend your presence during the meeting. Why? Yeah. So, yan yung pag-usapan natin. So, si Bato trying to be to straddle the fence para naman fair ang investigation kasi that's in aid of legislation But for other people na wala doon yung mga expected people who should be asking the right questions at they are not there because maybe to the fear that they will be associated with the president or with this issue. Yeah. Ang sabi ko is you cannot demand principles stand from people without principles. May I just Sige, ma'am. May I just one last, okay? Okay. About the president, about the former president Rodrigo Roa Duterte, what I sense from him, and what I've known about him, what I've loved so much about him, he's just so bereft of ego. Wala talaga siya. Yung poder, siya lang yata ang Pangulo na bumaba ng June 30 na walang maniobra na para tumagal pa sa pwesto. No? So, he's so bereft of ego. So, ang nasisense ko sa kanya because he's 79, 80 right now, I sense some detachment already from a lot of things, earthly things, And what I sense from him is bago ako mamatay, he's actually said it, he's actually verbalized it to me. Gusto ko makita maayos ang Pilipinas. Yes, ganun ang pagmamahal Huwag bababuyin ang ating saligang batas. At ang taong bayan. Ma'am, mga kababayan, briefly lang, rejoinder ko lang sa dalawa kong kasama, Atty. Busantog and Ma'am Lorraine. March pa lang po of 2022, 3 buwan pa away, o 4 na buwan pa siya bababa, nagliligpit na si Rodrigo Duterte para umuwi ng Davao. No any hint na mananatili siya sa poder. And Eric, Diba, ma'am? and Eric, klaro yun. When he, people would ask favors from him to appoint me here and there, he would say, I'm over. Tapos na ako. Midnight appointment na yan, sabi niya. Wala na ako. I'm sorry. That was March, April, One of that, ma'am, is ang kanyang isa sa matalik na kaibigan at tumindig sa kanya bilang general sa Philippine National Police, hindi niya in-appoint as chief of the PNP. Mahal niya ito. I'm talking about General Vicente Danao. Naging head ng kanyang Davao Police at tumindig sa kanya sa drug war. Never niya itong ipinilit na i-appoint as permanent chief PNP. Anong sagot niya? Sorry, Vic. Nakausap ko si General Danao
It's time for the new president to appoint a new Yeah. PNP for him. Yeah, even the CHR head, he gave the elbow room to the Hindi incoming niya president. minaniobra. Hindi siya kupal. Yun. Yeah. So, klaro tayo ha, mga Also, can I just underline what Attorney Bosantog said? What I like about this dark chapter in our country's history is it showed us very clearly, ang dami palang pera-pera lang, ang dami pala, these people that we thought were principled and had some strength of character, hindi pala, palabas lang pala Palabas yun. lang. Meron pala silang mga presyo, napakarami pala nitong mga walang hiyang mga ito, may presyo pala kayo. Correct. Puro pala kayo, forma-forma lang dyan. Pero pagdating pala sa bayan, may presyo pala kayo, ang dami ninyong forma. Correct. No? Tama ka, Atty. Kaya na Bosantog. maganda, mahalaga yun. Oo. At saka nakita natin, napakarami dito na wala palang mga prinsipyo, wala palang mga strength of character, at nakita natin maliwanag sino yung mga walang totoong pagmamahal sa bayan. Yung kongreso na yan, sarado nyo na yan. And because of that, makakasama natin ang strength of character, talking about that, Ma'am Lorraine, Atty. Yeah. Bosantog, tinatawag natin siyang man of the hour, sticking out his neck and everything about his life and his family to speak out the truth. At mabuti naman at pinagbigyan sa Senado, led by Senator Bato de la Rosa, no other than ex-PDEA agent, investigator, and intelligence operative. And ngayon ay tinatawag na isa sa mga nangungunang whistleblowers ng ating bansa to ferret out the truth about the dignity and integrity question hounding the President. Ginoong Jonathan Morales, sir. Welcome back sa Pilipinas nating mahal. Morning, Hello, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. At, Sir Jonathan, kasama po ninyo si Attorney Marlon Bosantog, one of the advocates sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng sambayan ng Pilipino bilang abogado, at hindi lang sa katutubo, kundi buong mamamayan, at si Ma'am Lorraine at si Ka Eric. Bago po kayo magbigay ng inyong mga karagdagang mga salaysay, tunghayan natin ito muna ang ilang pahayag na lumalabas ngayon. Sabihin po niya kung ipagtatapat niya rito sa kapulungang ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Wala po akong natatandaang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. Hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa Your siyang Honor. kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito very important dito yung ating integrity. Not only as a PDEA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na Ano? indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's Sa your telepono word po yun. Pwede against his word. Ako wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin niyo, hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi po Yun yung nga, kaya nga nawawala tayo dito sa Yes, direksyon dahil ang dami nyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PDEA po,
Matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. Wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Oh, sinabi mo na, i-deny mo lang, i-deny na lang na. Ano ba ito? Wala po akong matandang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, under oath. Ha? Ayun. Ginoong Jonathan Morales, may abogado po tayong kasama dito, Ginoong Jonathan Morales. Magaling na abogado to, litigation lawyer din to. Your positive assertion versus outright denial ng dati mong hepe, mas tumindig po sa taong bayan at sa loob ng Senado ang positive assertion of your direct personal knowledge. Would you like to react to that video before ang pagtatanong namin? Go ahead, sir. Yun nga po, bali, hindi ko rin po inaasahan na madudulas siya na meron nga siyang nasabi. I am referring to dun sa, deny na lang natin, wag na lang natin aminin na para hindi magulo. Po, yun yung at yung nagulat din ako dun sa reaction na nasabi niya daw yun, pero hindi daw sa akin, kundi yung sa iba. Yun yung ano ba talaga? Kumbaga sa nasabi mo nga yun na i-deny na lang natin. Na hindi mo nga sinabi sa akin, natatanda mo, sinabi mo sa iba. Ano yun? Di ba? ang rito, i-deny ng pilit ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ikaw yung boss ko, alam mo naman na hindi ako kikilos, na hindi ka informed. Well, informed ka. Kaya nga yung sinasabi ni Gerald Lasso na wala, hindi nag-i-exist. Walang yan. Ganon din si Gerald Bitong. Wala, hindi nag-i-exist. Tapos ikaw, i-deny na lang natin para hindi magulo. Yeah. Ano yung i-deny? Claro. Diba? Yes, sir. Maganda yung sinabi ninyo. Ipapasa ko po ang interaction kay Atty. Bosantog. Atty. Bosantog. Yes, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Yes, oo. Yung naman sa usapay na yung sa i-deny, I think it is kitang-kita naman po kung if you try to appreciate the evidence kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi. Kasi you cannot really recall and not recall and maybe not recall matters of importance. Kasi pag we are part of a significant national issue such as this, our recollection is not really tricky. Attorney, may I please interrupt, no? Yes, ma'am. Ano yung implications ba ng case na ito? Bakit takot na takot at pinagtatakpan itong taong ito, si Bongbong Marcos, na buong buhay niya ay pinagtakpan ng napakaraming tao kung kaya't naging pangulo? Alam na pala nila na dulong ito sa droga, no? So, ano ang kahalagahan? Ano yung mga krimen na ipinagtatakpan dito? Yeah. Sige. If doon sa nakita ko sa interview niyo, sir, sa Senate, doon sa may sinumpang salaysay na ginawa, marami kasing krimen ang pwedeng nakaakibat dito, no? Being a PDEA agent yourself, you would know probably number one is the use of drugs, use of illegal drugs, no? That's kung sa ating kawan ng gobyerno, that is a ground for termination, no? Kaya nga yung Supreme Court lately nag-terminate ng 3 employee because they were found nag-positive sila sa drug test. Okay. So that's not only illegal possession of drug paraphernalia. Alam po naman natin na that is 12 to 20 years. Wow. Ang ano dyan. Possession of illegal drugs, 12 to 20 years din po yan, no? Hindi yata ang illegal possession of drug paraphernalia, that is life imprisonment. Wow. We also have, if not, 12 to 20. Pwede ba mag-cocaine na walang paraphernalia? So that is that's part of that's a part of the 9165 na punishable offenses. Yung maintenance for drug din, kasi kung sabi niyo kung makausap niyo yung paulit-ulit na ginagamit yung kwarto na yan para pag to use illegal drugs, yan is life imprisonment. So dapat malaman natin kung sino may-ari niyan, no? O kung hindi naman siya ang may-ari pero lagi siyang bumibisita, that's what they call visiting a drug den. That's also punishable. I think that's Section 7 ng 9165, I think that's 6 to 12 years in prison. Mabibigat pala, attorney, binabanggit mo. Yes, At hindi lang ito nabanggit sa Senado, Ma'am Lorraine. Tanong namin sa attorney, Sir Jojo Holda, is there any more? Is there illegal possession? Illegal possession. Attorney, yes. How
important to emphasize That's why. na ang involved ay dating senador siya at ngayon ay presidente ng bansa. How seriously aggravating to that? To the degree of offenses and Serious penalties. Yung mga ano kasi, if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? Oh. So, kung natuloy yung operation noon at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin. No? Ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ang court, he can enjoy the presumption of innocence. Okay. Kaya nga ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong pre-operations report, there is a magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. Hinarang. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan sina Sir Jojo dito na huwag niyo ituloy yung operation, that is unfair kasi sa mga ibang tao na dahil hindi ka connected, sila na-operate. Somebody who is using this one, na-operate. Kaya nga may mga tanong ako sana kay Sir Sige, Jojo. go ahead, interact mo sa kanya. Pero ito, yung mga possible crimes committed, Sige. I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo would probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. That is Punishable by? 12 to 20 years. Yeah. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, Section 6, life imprisonment. Wow. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandyan pa yung administrative offense, mga ganyan-ganyan. Senador siya that time, yung tinuturo si Bongbong Marcos Jr. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. May tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. Oh. So this is how grave these offenses are. So, wait. So, presuming that he's guilty, no? Yes. Presuming, then he got away with so much. Dahil hindi tinuloy ang operation, Look at those pinagtakpan. crimes. Sir Yeah. Jojo, may tanong si may tanong si Attorney Bosantog, would you like to interact? Sabi niya, ano daw ang karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay nagtataya ngayon? Would you like to interact with Attorney Bosantog? Sandali po Sandali, nawala yung aking monitor. Hello. Ano po ang tanong? Ang tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inire-reveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na ganun kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Attorney Bosantog dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator and Maricel Soriano among other personalities. Sarap naman pala maging mayaman, Ganito po yun, Bali, ang paglabas ko nga, ito yung doon sa yung pagkakalabas, yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalalathala yan, nalantad sa publiko, ang hamon na rito is yung, yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas, noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Kung bakit nalantad pala, meron palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati, as per declaration ng confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang merong ginagawa noong panahon na yun para ito ay magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon nga ng pagdokumento at paggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinayagan. Ngayon, ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw
doon sa mga personalidad. Kung ito ay inabutan, talagang mabigat ang kakaharapin nila. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa doon sa mga makukuha doon sa lugar kung sakali. Pagpalagay natin ang may nakuha dangerous drugs doon at ang threshold halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito at nandoon sila, meron constructive possession silang kakaharapin na violation ng section 11 kung hindi ako nagkakamali. Medyo matagal na kasi yung Section 11. Section 11. Opo. Yun, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni attorney na yung maintenance ng drug din, kapag ka talagang napatunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Atty. Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at pinaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then Senator and now President Bongbong Marcos Jr., ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalang Executive Secretary Paquito Ochoa. At sabi ni Atty. Busantog, at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din na mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Paquito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigilan ang operations na ito? Hanggat maaari muna po sana, ayoko muna pag-usapan yung patungkol kay ES Ochoa at ito ay nireserba ko sa May 7 Senate. Pero doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, kung ikaw public officer ka, merong qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan katatamaan. Sir, thank you, sir. May question lang ako sa iyo kasi it seems that a lot of the issues that's being discussed is not really the content of the operations report, no, or the pre-operations report, but it's about your you as a person. Yes. Ilang taon po ba kayo sa PIDEA? Pumigit ko mo lang po sa 5 taon po ata. And in this 5 years of stay in the PIDEA, you had been a part of many operations of this nature. Opo. Ako po yung nag-lead. Ako po yung may isang case officer. Ako po yung nag-undercover. Ako po yung lahat. Halos lahat ng mga in this lahat ng mga pwedeng sa mga naging papel mo dito sa PIDEA as a part of a drugs officer, ikaw po ba ay nakapag-file ng mga kaso at yung mga kaso to ay nagkaroon ng successful na conviction? Opo, ilan na po yung napakonvict natin sa katotohanan. Ganon din po sa mga empleyado ng mga opisyalis ng PIDEA na nahawakan ko yung kaso. At meron na po tayo mga naimbestigahan at na-dismiss po ito. Bali, kung di ako nagkakamali, dalawang director may salary grade 27. At ano pa ba? Mga malalaking kumpanya at yung mga drug trafficker, marami po. Tapos yung discovery po ng accumulated funds ng Binondo Drug Cartel na 200 billion pesos. Yung at yung nung magkaroon ito ng Asset Preservation Order sa tulong ng Anti-Money Laundering Council nung panahon ni Director Aquino, ay ang inabot na lamang po namin is 130.4 million. So ito po yung kitang-kita po talaga kung gaano kalaki yung yung kinikita ng mga sindikato. Grabe. Kung titingnan nyo, bilyon hindi milyon, bilyon. Kaya talagang kayang magpatakbo ng gobyerno. Kayang magtikta ng mga tao sa gobyerno. Kaya nga ako doon consistent po tayo doon sa ating kampanya, doon sa ating advokasya. Kung babalikan po natin yung mga interview ko, yung mga labang ko sa YouTube,
talagang sumisigaw ako talaga ng ano ba nangyayari dito? Parang ginawa nyo na lang wetting ang kampanya natin sa illegal drugs. Bakit ko nasabing parang wetting? Pag wetting kasi nag-e-exist yan. Hindi ho ba? Bawal siya pero nag-e-exist dahil nga may mga nakapatong, may mga nakadagan. Di ba? May nagpoprotekta. Ganun ang ginagawa sa drugs. Kaya ngayon hindi ka nagtataka talaga kung bakit yung mga involved sa drugs talagang hayagang ipinakikita, halos ipinagmamalaki pa na best friend ng mga nakaupo o mga pinuno ng ating pamahalaan. Okay, Attorney Basanto. Yung Thank you, sa sir. kasi yung sa akin is ibig sabihin pala you had been a part of successful operations ng PDEA. In fact, you had been part of big operations concerning personalities. So it's not a first time experience for you to be involved in an operation concerning a popular individual, no? Parang gano'n. Alam nyo, yung popular individual na tinutukoy nyo, kung ito si Pangulong Bongbong Marcos, nung inimbestigahan ko naman po yan, itinrato ko lang pong ordinaryong tao lang yan. Kasi kung yan, itatrato ko siya na isang malaking tao o ano man, hindi ko nagagawin yan. Nakita ko talaga, ang motivation ko lang naman nung binigay sa akin yung trabaho na yan, meron pa akong, yung motivation ko dyan, yung nakita ko, nagkaroon ako ng first-hand information dun sa personal knowledge ng confidential informant. Nakita ko, nandudumilat dun sa mata ko talaga. Yun nasa litrato. Klaro. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone. Sabi niya, sir, ito po yan. Ito po yung nandyan sa Tapos ito po yung isa. Yan. Ang tanong ko, sir, buhay pa ba si CCI? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Wala po akong huling kita ko po sa kanya noong pong 2012 pa. 2012, Pero naniniwala ako na sana na napapanood niya tayo at magkakaroon siya ng pangamba sa sarili niya na maaring matukoy siya nung kanyang mga kinunan ng litrato na siya yung nasa likod ng mga litrato at saka siya yung nasa likod nitong si confidential informant nung pinuntahan kayo, si confidential informant po ba regular siyang CI or nag-walk-in lang siya for this particular information only? Hindi ko muna po sa inyo kasi talaga. Sige. Okay. So, nung pinuntahan kayo ni confidential informant, nag-execute siya ng sinumpang salaysay? Opo. Talaga. Yan po ang isa doon sa mga challenge ko sa kanya. Ito bang mga sinasabi mo, handa mong payuan, handa mong panumpaan, handa mong lagdaan? Sinabi niya, opo, di katira. Nung nilagdan niya yung kanyang sinumpang salaysay, was the document notarized? Ang usual po na ginagawa namin, yung mga yung mga kinukunan ko ng salaysay, pinasasamahan ko doon sa Legal and Prosecution Service. Okay. Marami pong mga abogado roon at ina-administer siya, Yes. Bali, ang PDEA naman po kasi, meron siyang authority to administer oath. Kaya yung notaryo, kumbaga sa hindi na po namin kasi may authority naman po yung PDEA mag-administer ng oath. Ang sa akin lang naman doon is, kasi yung lumalabas dito is parang ikaw lang yung nagsasalita. But in the execution of the sinumpang salaysay and the taking of the evidence, it means that there are other people involved. Para hindi lang po kayo yung... ang sinasabi ko lang po dito is, for example, the lawyer who notarized the sinumpang salaysay, that would make the document a public document, which is not a confidential document anymore. So, those kind of documents should be made accessible to the public. Even during the time na kinukuhaan mo siya ng sinumpang salaysay, there's probably other agents present in the room. Mga ganyan. Opo. Nandun po doon sa mismong sa sinumpang salaysay, dahil ako po talagang naging kaugalian ko na, talaga tinuro naman sa investigation course yun. Kapag kayo magre-reduce ng ng mga testimonya ng inyong mga testigo ng sino man ilalagay nyo yung pangalan ng mga kasama nyo na naandyan. Yes. Para at least or yung kasama niya ilalagay o kung may abogado palagay nyo. Yes. Ilagay nyo yung mga pangalan ng Hindi ko tatanungin yung mga pangalan, but you remember the name of the people who were there with you during the time that the confidential informant disclosed the information to you. Sa totoo lang po, sa dami ko ng inimbestigahan, kung ako'y magsasalita ng eksaktong pangalan
Tapos pag lumutang po yung dokumento at nagkaiba, kawawa naman po ako. Gusto ko yung dokumento mismo na andyan. But you remember the contents of the sinumpang salaysay? Kasi sabi mo, ikaw naman yung kumuha doon. Opo, yung meron po akong mga natatandaan, talagang pilit kong nire-recall Kasi kapag ako tumipa ng isang sinumpaang salaysay, lalo na kung ito nagde-declare ng kaalaman patungkol sa ibang tao sa isang pangyayari, sinisiguro ko na yung kinukunan ko ng salaysay ay nakakapag-elicit ako ng mga personal information na magmula doon sa deklarant. Para itong kinukuha kong salaysay sa kanya, hindi lang basic, kundi pati yung kanyang personal circumstances, pati yung kanyang eskwela na tapos niya o anuman. Kinukuha ko po yan para pagdating dumating sa oras na itanggi niya, bakit nandito yung alam na investigador yung nakaraan. At sir, masigit na kay Attorney Marlon. Briefly lang ito, Sir Jonathan. Do you believe that the confidential informant still has the possession ng affidavit or deposition na ginawa ninyo? So, sa tingin, kasi may kopya pa kaya siya? Kasi ang meron lang pong kopya ay yung opisina namin, yung Intelligence Investigation Service, particularly the Investigation Division, at mismong yung nag-declare kasi hawakan mo yan, salaysay mo yan. Okay, klaro. So after na nagawa natin ang sinumpang salaysay, attach yung mga documents na binibigay ni CI like pictures or videos if ever mayroon man, you submitted this to whom? Kanina po natin binigay? Hindi, sa amin po, sa opisina, doon sa Investigation Division. Doon naman po yan kasi kami po ang magpo-process dyan Investigation Division, particularly ako po. Okay. Kasi kami yung magtatrabaho kasi kung mapapansin nyo, ako yung team leader niyan. Kaya ito yung ipaprocess ng opisina yan at tatrabahuhin. Kaso ang problema nga, hindi nga natuloy. Kaya yung folder na yan, kasama ng iba pang folder na mga case folder doon sa opisina. Kaya kami naman po, hindi kami nag-uuwi ng mga ganyan. Kung anong mga trabaho po namin, kahit umating ka ng hearing, yung folder na yan, ibabalik mo pa rin doon sa opisina. Are you saying, sir? Sir, are you saying that yung mga hindi itinuloy na operations na na-request sana ng pre-op authority are archived and therefore naka-file pa rin sa opisina? Tama po ba? Opo, nandun lang po yan. Hindi naman pwede iuwi sa bahay yan. Kasi ang marilib ka man o naman, pwede naman ituloy na ibang ahente yan Okay. Bago siya na-archive, kaninong opisina or kaninong tao na furnish ang report to make the determination whether or not itutuloy ang operations o hindi? Kasi sabi mo, ikaw ang nag-recommend na mag-operate, di ba? Yung happy ko, si Director Francia, kasi siya lang yung... Si Francia... Kasi siya naman yung may, siya naman yung may control doon sa Investigation Division. Kami lang ang sa amin, panay informal lang naman lahat yung kilos namin. Kasi kami lang. Kami lang yung nandun. But you can say personally, with your own personal knowledge, that Director Francia was... furnish a copy and actually saw the operations report in the attached sinumpang salaysay. You could say that. Ganito po yun, ang nangyari kasi doon, yung mga folders na yan, marami kami may mga ongoing cases na mga ina-attendan, may mga ongoing operation na kinakandak namin na kagaya ng mga case operational plan. So, ang mga papeles namin andoon lang sa opisina. Talagang table. Nandiyan po yan, nakapatong sa lansan. Ang problema po namin, nung kami ay ma-relieve dyan sa opisina na yan. Hindi po, kung baka halos talaga kung titignan nyo, parang literal na forcibly na kami talaga, nung bumaba yung order, hindi na kami nakabalik doon sa opisina namin. Kung bakit sinabi, doon na kayo sa NCR. Ganon po. Ultimo nga yung mga issued firearms po namin na halimbawa, may mga
Astig Ano ka, po, no? Bongbong. Sadali po, no? Nung ma-issue po yung may mga baril po kami, mga sidearms. Meron kami may mga tabor kami, may M4 na mga high-powered firearms na ito talagang juridical yung yung parang juridical yung issuance no para in case na may eventuality madali namin baltakin yung high-powered firearm kung may responde o may biglaang operation. Ganun po yung namin. Yun po, pinagbabawi po yun agad. Balik nyo yung mga ganito. Kung makasano, pina-surrender ka agad yun. Sir, sa totoo lang, during that time. Sige, sir. Okay. Apo. Sir, may tanong na si Atty. Marlon. Apo. Wow. Do you remember the circumstance kung paano mo nalaman na huwag itutuloy ang operation? Paano mo siya nalaman? Ito po yun, basta ang na lang po na ayaw ni DDGO. So, nung pinuntahan ko siya, sir, wala. Sabi niya, hindi kayo pwede magtrabaho. Ganun lang. Hindi kayo pwede in this particular magtrabaho. case? Or sa lahat ng Hindi. kaso? Ang sabi lang niya noon, IIS kayo Sabi niya gano'n, hindi kayo dapat nagtatrabaho. Kung baga sa parang intelligence gathering lang kayo, parang gano'n. Parang ayaw niya kami pag-operatin. Pero, dumating yung point na nakakatrabaho kami na pasundot-sundot pagka yung medyo naiaano kay DJ Gutierrez. Kasi hindi naman kami basta makarekta doon sa Director General kasi may chain of command dyan Hindi ka po pwedeng basta rumekta na siyempre kagaya sa amin, kami, operational cluster Dalawa yan, isang administrative cluster at saka operational cluster. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap doon sa Deputy Director General for Operation ng Matagalan nung ako ay ma-nominate na para makapag-schooling abroad. Doon sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. So yun, pasalamat po ako sa kanya. Sabi ko, sir, bakit di naman natin itrabahuhin yung sayang yun, sir, kasi yun, medyo malaking tao na sabi ko, hindi pa pwede kasi order na malaki niya, si ES mismo ang nagpaano dyan, sabi niya. Hindi, mamalasin tayo dyan, huwag niyong, marami pa kayong mapatrabaho, huwag niyong yan, mamalasin tayo. Sabi niya gano'n. But in your experience as a PDEA agent for you say 5 years on different capacities, first time mo ba na narinig na nasangkot ang pangalan ng Pangulo on the time na nagsalita lang si CI or are there other occasions na narinig mong kwento na ito? Yun lang po. Ang kaibahan nito sa Atty. Marlon, Ma'am Lorraine, direkta po ninyo, ulitin namin ang tanong, na na-interview at kinuhanan ng salaysay ang confidential informant, kayo mismo nagproseso. Tama po ba? Opo, ako po. Claro. Kasi ako yung humawak ng kaso Claro. At saka talagang sinigurado ko, Sige, ituloy niyo po, sayang. At sinigurado ko po kasi, nung kulang ko siya ng deposition, sinigurado ko na parang isahang tipahan na lang. Kasi, ang purpose kasi doon is yung makapag-apply na, halimbawa na-verify namin yung veracity ng information, Search warrant ang sunod Ang po namin dito, ang next step is to, apply ng search warrant. SW. Kasi meron akong specific instruction doon sa confidential informant at kung natuloy nga yun po yung purpose nung authority to operate at saka nung pre-ops. Claro. Yes, sir. Yung po mga dokumento, Ma'am Lorraine. Ganun po ba ang palakad sa PIDEA na kapag mataas ang pwesto, makapangyarihan at mayaman ay untouchable? At pagka-ordinaryong mamamayan ay tuloy ang investigasyon, pero kapag mataas na opisyal o mayaman or artista or may koneksyon sa Malacanang ay hindi sila pwedeng galawin? Ganun ba ang palakad ng PIDEA? Go ahead, sir. Iyan nga po yung isa doon sa laman ng reklamo namin. May kasama po akong dalawa pang ahente na reklamo namin yung mga irregularities noon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya lang, ang problema, sa kabila ng napanumpaan na namin yun, kaya Director Hill Pabilona, na isang abogado, hindi niya binigyan ng bigat o pansin, Bagkos talagang ang nangyari
yung dalawang kasama kong ahente, talagang ginawan nila ng paraan para humiwalay sa akin. At iwan akong mag-isa. So sa akin kasi, ang purpose kasi nung pagpapile namin ng reklamo sa Internal Affairs Service at saka doon sa DOJ ay para matigil na yung mga kalakarang mali sa PIDEA. Kasi dumating doon sa point ng ng buhay ko na alagad ka ng batas. Ba't pumapayag ka na ganyan? Tama. Diba? Hanggat may pagkakataon pa na kaya natin baguhin, sa atin na mismo. Hindi tayo si Superman, alagad tayo ng batas. Pero meron chance, may opportunity. Nandiyan ka bilang alagad ng batas, gawin mo yung tama. Tama. Diba? Pero sir, parang hindi mo yata nasagot yung tanong ko, no? So sa madaling salita, nangyayari talaga 'yon kapag ka makapangyarihan at may pera at may connection sa Malacanang ay untouchable, hindi pwedeng galawin. Pero pagka ordinaryo yun nga po yung laman ng reklamo namin eh. Nireklamo nila. Yes. Okay. Yun nga po yung maraming beses nangyari yun. At nangyayari pa hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko, kung nung nangyari ito hanggang ngayon pa pala. Kumbaga sa hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon kasi si TG Lasso. Yes, I'm sorry. Go ahead. Opo. Sa sarili ko, nagkaroon na ako ng personal experience doon, Kung titignan ninyo, yung aking mga media interview, kay Anthony Taberna, dito sa mga, kaila Ted Pailon, ang daming mga mainstream media, kaila Jay Ruiz, dyan kaila Kusari ng UNTV, sino pa nag-interview sa akin, TV5, mga sa Inquirer, sa Philippine Star, kaila tawag dito, kay AC ng Philippine Inquirer, kaila Julian De Jesus ng Inquirer, yan. Ang dami. Maraming talagang sinisigaw ko na talaga yung pagiging incompetent ng agency sa pangunguna ng mga inuupo, mga director general. Kasi sabi ko, kala ko nga noon pa, ang tagal ko na nahimik, 12 years, almost 12 years. Yung pala, yun din, ganyan pa rin ang ginagawa. Yan, kita nyo yung treatment, Yeah. For, classic example, nung inilabas yung drug testing result. Yes. Diba? Nakita naman, meron discrepancy. Kung ako ang hepe ng investigation o ako yung director general ng PIDEA, motu proprio na lang. Nasa mandato yan eh. Kayo ang lead agency to conduct intelligence coverage or investigation and arrest to all violators of Comprehensive Dangerous Drugs Act. Diba? Sige, sir. Yun po. May follow-up lang po si Atty. Bosantog before itong isang video that we would like you to give your reaction. Before that, may interaction na siya. Sandali lang po. Nawala kasi yung monitor ko dito sa Sige, sir. Ayusin natin. Nawala po yung monitor ko dito sa yung nakikita ko lang yung mukha ko dito sa pero nakikita ka, sir, online. People are viewing you right now at tuloy-tuloy po yung boses ninyo at namomonitor natin. Ang daming nanonood. Sir, sabi ko, before ang reaksyon nyo sa isang video na lumabas mula sa House of Representatives as part of the demolition operations against you, before ka mag-react, ay may isang follow-up question si Atty. Bosantog. Yes. Sige po, please. Sir, during the time na kinukuha mo yung sa sinumpang sa Salaysay, I would like to go back to the document because that was signed by a person. Nilagay din niya yung pangalan niya dyan, nilagay niya yung buhay niya dyan. Kasi ang pagiging CI, alam po naman natin, lalo kung mag-CI ka sa mga high-profile individuals. No? So, nung ginagawa mo yung sinumpang sa Salaysay at nakita mo yung mga pictures, in what capacity yung confidential informant was able to obtain those photographs? Was he a part of the group or pinasa lang sa kanya yung mga pictures? Kung sasabihin ko po sa inyo yung detalye, mamamatay po yung confidential informant. Yes. Okay. Ganito po yan, Yung basta sasabihin ko lang po sa inyo, generic, may access po siya. Okay. Klaro. Sige. We will no longer pursue for security reason and I hope ito rin ang pagtrato ng Senado sa inyo sa darating na Martes that you will be provided appropriate and proper security support sapagkat buwis buhay pong ginagawa ninyo
Ginoong Morales, we will be part dito sa Pilipinas nating mahal to call out on the Senate leadership, including po sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa. Sir? You should also require immunity from prosecution, immunity from suit from the committee head. I think si Senator Bato yan para naman we have the protection. Yes, so, sir. Kasi hindi madali yung ginagawa niya, sir. Hindi madali yan. Meron lang po sana akong gusto ipaalam sa inyo at kanina lang po nag-reach out na po yung mismong happy ng PUSAA. Si Lieutenant General Roberto Ancan. Yun nga po. General Ancan. At yun nga po, magpo-provide sila ng sa akin, security detail. Very good. Para at least mapakalagaan po nila yung aking seguridad. That's a good news. Ngayong umaga lang ito, sir, no? Maraming salamat kay Senate President Mig Zubiri at through the order na ibinaba sa ating Office of the Senate Sergeant at Arms, si retired Lieutenant General Bob Ancan, no? Roberto Ancan, tama, ma'am. Okay. Eric, ma'am. Bago lang dumating sa next na video, no, yung susunod na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Yes. Thank you, ma'am. Attorney Bosantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PIDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatunog. Pakinggan po natin at tunghayan nito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila at itong si Congressman Asidre, hindi na pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw eh. Teka muna, Erica, sumuntok ka na. Ako naman nasusuntok. Go ahead, ma'am. Ganyan kawalang kwenta ang Kongreso na yan. Tignan nyo naman yung mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly. Mga attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang Kongreso na yan. But the people are now accepting your personality no matter how many 50 Shades of Grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir,
na sa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan ng atake na ginawa sa inyo. Yeah. At alam natin kung anong purpose nito. Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful for us. This is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Ito yung, pwede ba tigilan nyo muna yung kakabatikos ng ganyan? Kasi kami mismo dito, no, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik ang Kongreso ngayon. So napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Bosantog wants to say something. Reserve mo na, sir. Hold your line yun. Gusto lang namin magana, sir. Kasi natawa kami dun sa video na yun. Shades of Grey. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. So it's not even a part na acceptable siya as a form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right to demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. If that is the standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. So what does it mean, Attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. No. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Bosantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, go ahead. Hello. Yes, sir. Alam nyo, yung tinuran ko nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya. Dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion. At yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir, i-flag. Yan. Go ahead, sir. Yan. April 7, April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Sabi niya, ganon din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file ka ng kaso. Yun po yun. Kaya para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling
ay hindi handang humarap kanino man na challenge sa kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bitbit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, no, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. At ni So, Lisa. wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am alam Lorraine, niyo po, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, wala Very pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang Very gustong good. marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay sinabi ng Atty. Bosantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly, na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama. The only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya? Ginoong Morales, would you like to react to that? Ayaw niya. Alam niyo po, pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Bakit siya matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako ang nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad na kung ano yung naging activities ng naging presidente ng ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes. Diba? Tama, because your allegations against him, sir, no? So excuse me, your allegations against him can only be addressed if he face you squarely, kung hindi man sa loob ng Senado, doon sa public, transparent, scientific drug test para tuldukan kung ikaw ay tama o hindi sa naging investigasyon ninyo. May tanong ako. Lilinawin ko lang po, Okay. lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-alegasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Klaro. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Klaro. Kaya nga parang ang pinipin daw nila ako dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo yung nasasangkot dyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis. Na lahat na nakalagay sa informasyon na yan na nilalantad ni Maharlika hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. Di ba? Klaro. Yun, Yes, sir. magpapatunay yun. Thank you, sir. Attorney Marlon. Noong nakausap niyo yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Okay po. Specific. Okay. Okay. Klaro. Supported with pictures, sir, nang bago mo gawin ang kanyang salaysay. Opo, yun kasi yung naging motivation ko dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po picture, at hindi lang po yung computerized print out na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha.
Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. Opo. Kay Sir at saka kay Attorney Bosantog. Kasi yung idinidiin natin, no, yung hinihingi ng taong bayan, yung hair follicle test, mukhang hindi mangyayari yun. No? Kasi ang nakikita ko kasi dito ay ang isang taong mahina ang walang karakter ito, no, na buong buhay niya talagang nakalusot siya at pinagtakpan ng napakarami at marami siyang hinawakan na posisyon na he was so unfit to hold kasi maraming nagtakip sa kanya. So, hindi mangyayari siguro yung follicle test na yon. Pero yung nangyari ito 12 years ago, no? Pwede pa ba siyang habulin dito? Attorney Bosantog, then si Ginong Morales mag-react din. Pwede naman siguro kasi for example ang criminal prosecution may expiration yan, but I think the issue here is no longer about that. The issue here is about the betrayal of public trust and your capacity to lead a country and the competence whether or not you still have the right mind to lead the country. Kasi kung nung panahon yan 2012 yan tapos hindi na siya president, I think it's a non-issue. Mukhang doon siya gustong lumusot. Mr. Morales, sir, mukhang doon niya gusto dalhin ng kanilang mga PR handlers at mga vlogger operators. Matagal na yon, tapos na yon. Nagbago na yan, tao na yan. Huwag nyo nang kalkalin yung mga bagay na tapos na. Hindi, How do you react to that? Pero yung tanong ko kasi, in the cover-up of this investigation, were crimes committed because of the cover-up? Yes. Totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung documents. There was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was supposedly an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacanang, the same was not? That is undue treatment to the Filipino people. Ang sabi ko kanina, kung ang ordinaryo na ibabypass operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular, just somebody is connected, hindi mo ginawa yun, that's a gross violation of our oath as public officials. Claro. And Attorney, hindi lang ano yan from the up, down, from the Malacanang, mga PDEA, hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. Yes. Sir Jojo, would you like to react doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, may value pa ba? Kung 10 years to 12 years ago na itong naging revelation ng CI na naimbestigahan niya ninyo at natigil ang operation, do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin, personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ng 1987 Constitution, dapat siguro tignan natin, hindi rin sa serious index na, kundi matiyak natin yung present condition ng kanyang kalusugan. Katulad nung yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa padikat ng isang pangulo. Konting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo na sa foreign policy, patay tayong lahat dyan. Exactly. Kaya kapag ang isang ang isang tao na nasa impluwensya o nasa pinaniniwalaan, nasa impluwensya o nagugumon sa ipinagbabawal na gamot, distorted ang isip niyan. Yes. Hindi ba sa karaniwang tao lang pagka isang addict talagang ang hirap panghawakan ng kanyang paninindigan. Yung kanyang mga desisyon hindi siya normal. Napaka-unstable niyan. Kaya dito, dapat pumapasok dito yung Kaya nga, sabi ko, ang purpose nitong investigation dito, makapag-craft tayo ng mga nararapat na batas. Kung meron man dapat tayong i-amend, kung meron man dapat tayong gawin na bagong batas, gawin na natin. Ngayon, sinusulong nila yung amendment ng Constitution. Bakit hindi natin palakasin pa yung magkaroon ng safeguard doon sa mga doon sa mga dapat gawin o mga dapat ingatan o hindi dapat gawin ng isang elected official. Lalo na pwede bang may babasahin ako na may pinadala na comment. Sige. Sabi niya, imagine si PBBM nung president na siya insisted on dismissing 18 colonels who were allegedly involved in illegal drugs na ang basis lang ay matrix na ginawa ng PNPA 96 graduate na drug addict long time ago na ang isinama sa matrix ay mga classmates niya na hindi siya pinautang. Kilala ko That allegedly po
sina Brigadier General Peralta and Medina lang ang tatanggapin ang resignation pero isinama ang ibang colonels para daw po may impact sa publiko. Kawawa po ang nangyari sa... So, okay. Sir, would you like to react to that? Narinig mo siguro itong balita? Ako po muna, no? Yes. Go. Iyan po yung laman ng sulat ko doon kay Pangulong Ferdinand Marcos noong April 22. Na-receive po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandyan yan, sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. In weeding out Iskalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs as well as in barangay drug clearing? Yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinaniman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove above all else that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Ito yung laman pa ng sulat ko ito. May we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. April 24 po ba ito, sir, na sulat at ikaw ang naglagda at ito ba'y receive? April 22 po. Na-receive po yan sa Office of the President. Yan po, meron siyang meron siyang tatak na may QR code. Tapos na-receive din po sa Office of the Senate President. Okay. Office ni Senator Big Subiri. Sir, medyo mabigat itong final na tanong ko at tayo may pa-wind up at you may or you may not answer. Pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operation sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na nag-lapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the President to continue functioning as President. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ay ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then Senator, now President, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown sa pakikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisinghutin niya ron sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisinghutin niya. Ang sinisinghut lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghut ng shabu kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Ayun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Claro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi
ganito pala kapag ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosantog, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos, kasi siya ay senador noon. Paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? At paano pa kaya yung mga maliliit nating mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos na parang they are above the law. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law, at hindi lang pala sa isip nila, totoo pala. No, totoo pala. Yun. Ako, ganito po, Right, sir. Right. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Ma'am Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI, na pagkakaloob, pagpapataw na indefinite suspension na wala naman sa batas, na patawa ka na. Ito yung, yung isang parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. Ito na sabihin na junkie o talaba, na talagang pagkaya nag-trip, talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusan pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik O bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Kasi nga adik Ibig sabihin, doon tayo pumupunta doon natin napapagtanto na itong mga nasa impluwensya ng ito nagbabawal na gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Ginoong Morales, ma'am? Before kay Attorney Bosantog, your final interaction din sa Attorney Bosantog. Yeah, I mean, Attorney Bosantog? No, ikaw, okay, sige, more than anything for me, no? Siyempre maraming issues ito. Napakarami, no? Pero ngayon ang nakikita ko, nararamdaman ko, social justice issue ito. Sa bansa pala na Pilipinas, dalawa pala ang sistema dito sa hustisya. Na meron para sa mga mayayaman at makapangyarihan, at meron sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Malapit na ako mamatay. Hindi ako papayag. Aayusin natin ito. Dapat ang tama dito, papakita natin, kasi digital ito. So, nag-iiwan tayo ng love letter, hindi lang sa mga buhay ngayon, kundi sa mga apo natin, sa mga salinlahing Pilipino. Ganito, lumaban para sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, maraming abusado. Marami talaga ang pakiramdam nila, porket may pera sila, kahit na anong kababuyan pwede nilang gawin, at naramdaman namin yon dito sa SMNI. Ramdam na ramdam namin. Kababuyan ng NTC, kababuyan ng MTRCB, kababuyan ng Kongreso, kababuyan ni Martin Romualdez, kababuyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. So, makinig kayo, mga anak ko, mga apo ko, mga hindi ko na kayo makikita siguro. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. We are creating a country habang buhay kami dito na hindi ganyan, na hindi nyo naaabutin. Pero kung sakali meron na namang Marcos, na Bongbong Marcos, at lumusot na naman yung kababuyan nila, huwag kayong pumayag. Ganito lumaban katulad ni Jojo Morales. Itataya ninyo ang buhay. Walang matatakot dito. Tama. I second the motion sa aking co-anchor na si Ma'am Lorraine Maribadoy. Sinusundan ko at titindigan ko kasama siya ang kanyang naging pahayag. Your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. Thank you, Ma'am Lorraine, for a very emotional and very mind-jolting wake-up call for the Filipino people at sa inirasyong nakikinig sa kasalukuyan. Attorney Marlon, your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. So, siguro wala naman akong mga katanungan because most of my questions were answered. Nalabas mo talaga, attorney. Grabe. Nakakagalit yung mga nilabas mo. Serious crimes, no? Yung pala yung nalusutan ni Bongbong Marcos, no? At ng mga nagtakip sa kanya. Wow. Yes. Most of my questions were answered. So, ang sa akin lang is that I wish and I pray for Mr. Morales that truth will come out, no?
and then that you are protected. At kasi this for me is a matter of national interest. Yes. Na maging part siya ng national discussions involving our national politicians. So I hope that you continue on your crusade for the truth to come out. Whatever be the source of that truth, that it will come out one of the day. Yes. Ang sa akin na kasi is just a final thought, no? I just came from a country where one of their ministers resigned. Kasi gumamit lang siya ng credit card. Yung credit card na on a personal parang bumili lang silang pagkain ng family niya na hindi naman masyadong mahal. Credit card ng gobyerno. Oo. Bumili lang sila ng lunch. Pero hindi naman masyadong mahal. It's not extravagant. But out of courtesy, to the people, nag-resign. May kahihiyan. And here we are talking about the issues of our country kung saan binubumba tayo sa West Philippine Sea. Ang presidente natin ay probably is drug addict, in the intervention of people para hindi matuloy ang investigation ng mga crimes, serious crimes. I just hope that one day our yung sumusunod sa atin will have a different perspective when it comes to running the country, at ang pag-usapan nila is yung inflation, yung mga prices, economy, at makawala na tayo sa mga ganito pag-uusap. I really hope that our country will reach that future. Attorney, can I just intervene again? Okay, interrupt. Ang mga bansang ganyan, New Zealand, where you just came from recently, hindi naman sila umusbong sa lupa na ganyan na sila, di ba? Dumating sila sa kasaysayan nila na ganito din, ganito din kababaw, ganyan yung kababuyan ang pinagagawa sa kanila. Pero ang taong bayan tumayo at hindi pumayag. So we are creating our country even as we speak right now. Tama po kayo, Ma'am Lorraine. And because of that, Ginoong Jojo Morales, sir, nagpapasalamat kami sa inyong oras at panahon, pagsasakripisyo, kasamang pamilya ninyo, for the country, for the interest of the coming generation, for a true, dignified, with integrity, good government that we deserve, not this one. Your final message to the Filipino people, Sir Jojo. And the 20,000 that's listening today. Yes, and the more than 20,000 live views following us today. Sir Jojo, nakikinig ang sambayan ng Pilipino sa mensahe ninyo. Nagpapasalamat ako una sa lahat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa akin ng pagtitiwala, at ganoon din sa taong bayan na patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagsuporta sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ganoon din sa inyong lahat dyan, at nananawagan ako na sana mahalin natin, pagtulong-tulungan natin na itaguyod natin, mahalin natin ang ating bansa, at talagang ipakita natin na hindi tayo natatakot sa mga taong gusto lang negosyohin, pagkakitaan, at salaulain ang ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Ginoong Jojo Morales. Mag-ingat po kayo, sir. At sana po ay dumating kaagad ang responde ng security support na ipinangako po ng Senate leadership as relayed to you by Lieutenant General Roberto Angcan, heading the Senate Security Division. At kami po ay nagtitiwala na hindi ka po pababayaan nila Senator Bato de la Rosa, at lalo na po ng sambayanang Pilipino na kayo po ang tumataya para sa ating bansa. Maraming salamat. Salamat po. Yun. Mga kababayan, mabigat ang talakayan na ito. Nakasama natin si Ginoong Jojo Morales, Attorney Marlon Bosantog at si Ma'am Lorraine, at napakinggan ninyo ang mga bagay na dapat maliwanagan ang mamamayan. Hindi po natin tungkulin na magbigay ng excuse sa mga politiko. Tungkulin po ng mamamayan na tayo ay mag-demand ng pananagutan at mabuting paglilingkod, sapagkat yun ang citizens' duty natin. Sumunod sa batas, sumang-ayon sa matinong programa ng gobyerno, sumuporta sa matinong pamamahala. Pero dapat tayo ang nangunguna bilang mamamayan sa pagsingil sa mga namumuno at nasa kapangyarihan upang ang abuso at ang kanilang pagsasamantala laban sa kabutihan ng mamamayan ay hindi mamayani sa ating pamahalaan. Ma'am, your final word, and kay Attorney Bosantog. Ikaw muna, Attorney. Emotional pa. There's a lot of ways na gusto kong sabihin. It seems I cannot process them all. Ang sa akin lang is, why is there overwhelming silence from all sectors of our society? Bakit kukunti na lang yung nagsasalita? Ang mga issue ba ito ay parang walang halaga na sa atin? Tayo ba ay corrupted ng ating mga prinsipyo?
pag-usapan natin, no? We should be open to this kind of discussions because it involves not only their lives but our lives also and those of the upcoming generation. So, sa mga tao na continuous na halimbawa sina Sir Jojo Morales nagsasabi ng naglalahad ng mga ganitong kwento, I pray for their safety. Yung mga tao natin lumalaban sa ground sa West Philippine Sea, yun sa naka sa atol natin kung saan sila nakadestino, we pray for your safety also. Yes. And we hope and pray for the best for our country, sa Pilipinas nating mahal. Thank you, Atty. Busantog. You will always be part of the program Pilipinas nating mahal. Si Atty. Busantog po ay hindi lamang kampiyon sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng pamayanang katutubo at mga tribo, kundi ng katotohanan at hustisya para sa sambayanang Pilipino. Ma'am Lorraine, your final word for this very emotional episode that we had today. Eric, Atty. Busantog, mga kababayan, ako ay nagpapasalamat sa isang Bongbong Marcos, no? Ang tawag sa kasaysayan ng sangkatauhan, maraming ganyan, sampusang pera, mga ganyan, no? At mahalaga ang ganyang mga leader na walang kwenta. Kasi tinuturuan niya tayo kung paano lumaban. At tinuturuan niya tayong masaktan para sa ating bansa. Tinuturuan niya tayong umiyak para sa ating bansa. At nararamdaman natin ang puso natin at nararamdaman natin ang pagmamahal natin sa bayan dahil sa Bongbong Marcos na yan. So tinuturuan niya tayo, no, kung paano maging yung pangarap natin na bansa. At tayo dapat dito ngayon, no, ay nagkakapit-bisig kasi napakalaki ng nangyayaring kalokohan all around us. Nakita natin yung kahihiyan ng Kongreso, no? Pero gustong-gusto ko 'yon. Gustong-gusto ko na nakita ko 'yan, no? Yung mga nagsasalita na 'yan. At sana nakita nyo din 'yan. Mahalaga 'yon. Mahalaga 'yon kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon na ipakilala sa sarili natin at sa taong bayan at lalong-lalo na sa mga abusadong 'yan kung ano ang Pilipino. Mga kababayan, ang pag-abot ng isang malakas na daluyong ng nagkakaisa at sama-samang pagkilos ng mamamayan nagsisimula sa pagmumulat ng kaisipan ng mamamayan. Yan po ang papel ng Pilipinas nating mahal. At yan po ang kinikilala namin na ibinigay ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. When they stood at the darkest hours, na sila lang ang tinitingnan na dapat supilin at lumpuin. Walang tumindig sa kanila. Kahit sa mga naging kaibigan at kasama sa pamahalaan noon na lumaban sa teroristang komunista at biglang pumihit ang maruming politika na iwan ang SMNI at sila Pastor Kibuloy sa pagtatanggol ng totoong katotohanan at tunay na kalayaan sa pamamahayag. Kami naman sa Pilipinas nating mahal ay nagpatuloy na nagsusubaybay at naglalakbay kasama ang mamamayan sa ibang plataforma. Kaya po, impormasyon at kamulatan ang magpapadaloy ng daluyong at pagsambulat ng makapangyarihang pagkilos ng mamamayang Pilipino. The way we have been followed live sa Pilipinas nating mahal, 18,000 plus viewers. Noong nakaraan, 20,000 and more and counting. Maraming salamat sa bayan ng Pilipino at namumulat tayo sa tamang pagtindig para sa mabuting pamamahala at isang marangal na bansa that we always deserve. Hindi ang ganitong kalagayan sa ilalim ng Marcos government sa ngayon. Mga kababayan, samahan niyo po kami at si Ma'am Lorraine, si Atty. Marlon Busantog at si Ka Eric sa panawagan araw-araw sa ating puso na dapat tayo tumindig para sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network